Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Alas 5 na po ng hapon dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera po sa totoo lang at sa ating mga OFW na sa iba't ibang dako ng mundo. Our prayers are with you. Kahapon po nagkaroon ng isang rally. Ito po mga supporter ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa may Raha Sulaiman. Dahil nagprepare sila dahil si Congressman Barsaga po ng Cavite ay nanawagan ng People Power kahapon. At sabi niya mga 10 o'clock daw ng gabi kagabi gusto nila na sugurin itong mga bahay ng mga bilyonaryo nating mga politiko dyan po sa Forbes Park at Dasmariñas dyan sa Makati. At sure enough, pagkatapos po ng maikling programa dyan sa Maynila, inutusan na po ang grupo na nandun ay United People's Initiative o UPI. No, inutusan po ng UPI na yung mga kababayan nating nandun ay maglakad na magmula Maynila patungo ng Makati. At mga 10-ish yata ho if I remember, ay dumating ho doon ang ating congressman. Nagpa-interview, nagpa-meow-meow. And then pagkatapos po niyan, chuk-chu. O anong chuchu? Ibig sabihin, umalis na. Umalis. Oo. Ang expectation ng mga tao sila ay maglalagi doon sa area, doon sa gate, no? Buendia Gate ng Forbes Park hanggang sa makuha nila yung gusto nila. Ano yung ba gusto nila? Ang panawagan ng mga grupong ito ay Resign BBM. Okay? Resign BBM para sa kanila, ito po ang solusyon para matapos na daw ang korupsyon sa Pilipinas. Yan ang sabi nila. So, yun. So, ganun nga ho nangyari. Sabi nila, walang uwian. Pagdating ko ng alas 4 ng madaling araw, umuwi na ho lahat. So, sabi nga ni Mahardika, hindi ako nagsasabi sabi ni Mahardika, failure in the beginning. Sa una pa lang, failure na. Bakit hindi naman magiging failure? Nagpapapaniwala kayo dyan kay Congressman Barzaga. Di ba? Yung mga naniwala, ayan, napagod kayo, naglakad kayo, magmula Manila hanggang Makati. O pagkatapos nyo ng Makati, meow-meow, nagpa-interview siya, meow-meow. O pagkatapos nyo ma-interview, meow-meow. Ano na nangyari? Meow, kwaw-kwaw. O, di ba? Nahahaw-shaw kayo, mga kababayan. Kasi naman, yung mga honest to goodness na, ako hindi ko naman masisi, syempre, mga kababayan natin. Talagang marami ho talaga, including myself, talagang banas, inis, galit to talaga sa nangyayari. Bakit kamo? Hanggang ngayon, ilang months na, ilang weeks na ang nakakaraan. Matapos, ibulgar ng ating Pangulong Bongbong Marcos na 15 mga kontraktor ang may kasalanan at hanggang sa nakuha natin kung sino-sino mga pangalan, hanggang nagsipag-bear or na yung mga witnesses ng Senado at ng Kongreso na, talagang may kakutsabahan at na-establish na nga ho na sindikatuhan na nangyari at trillion pesos po ang nawala. Sad to say, wala pa rin kung konkretong nakasuhan at nailagay sa kulungan. Ang sabi nila, hindi. Sabi ng presidente kasi, hindi, kailangan maging exact tayo dyan. Dahil ito, may mga pera ito. Kailangan pagka kinasuhan natin, swak na swak. Ang problema, swak, ganun pala bakit mo sinabi pa yung mga pangalan, di ba? Dapat bago mo inilantad sa pamahalaan niya o sa pamahalaan sa publiko yan, dapat confirm na ng pamahalaan na itong mga taong ito ay talagang nagkasala. Lumabas nang dun sa hearings na ginamit nila this and that. No? Pero I'm very very sure, alam na ho yan ng Pangulo noon pa man. Alam na ho nila yan. At imposible naman nung ganun sila katanga na hindi nila alam na nagkasindikatuhan na.
what is very obvious is that sinindikato na ho talaga nitong mga hinayupak na mga politikong ito yung ating mga pera. That is for sure. So, at alam na nila yan. Obvious naman. Mismong ang Pangulo mismo nagsabi, nag-flag, di ba? Si Bongbong Marcos mismo nag-flag. Ano sinabi niya? Ang daming insertion dun sa 2025 budget. Kaya magbibito ako ng bilyon. Problema, may mga sobrang bilyon pa yung natira. No? Na pinabayaan niya. So, very obvious na ang Pangulo ay may kinalaman din dito. Ngayon, dahil lahat sila may kinalaman, Pangulo, Vice Presidente, ganun din. Nung silalakad ng Commission on Audit yung kanyang confidential funds, nakita na mukhang delikado, mukhang kung saan-saan lang nila pinaglulustay o pinagbibigay yung kanilang mga bilyon. Ang Senado, ilan ang Senate doon, Senador, na involved according to DPWH District Engineer Henry Alcantara, yung Undersecretary Roberto Bernardo, at siyempre, yung isang engineer doon, si Bryce Hernandez. Sinabi nila lantaran na itong mga to ay humingi ng 20 to 30% discount. Di ba? Tapos, meron pang isang listahan ng mga congressman na di umano ay naging sakot din diyan. So, Executive Secretary, sinabi rin ni Yusek Bernardo na di umano isang miyembro ng Executive Secretary Office nanghingi din daw di umano ng 15%, which pinabulaanan siyempre nitong ating Executive Secretary. Okay. At hindi lang executive at legislative po ang medyo hindi maganda ang ginawa, no? O yung madumi yung kamay. Kundi yung mga hukuman. Bakit? Isipin mo, ombudsman. Sa tinagal-tagal na panahon, 2025, ito, nagaganap pala yan since 2016. Ba't wala ho kayong nakasuhan? Di ba? So, ibig sabihin yan, maski yung mga regulatory agencies o mga ahensya de gobyerno na ang responsibilidad to make sure na walang katiwaliang nagaganap, ano-ano ito, yung Commission on Audit at yung ating ombudsman, wala ho kayong mga nagawa, no, para ma-identify itong mga taong ito na involved din sa mga katiwalian na ito at naparusahan. Wala. So, ibig sabihin, even dun sa judiciary, sa mga judges natin, mga justices, wala. So, anong picture niyan? Buong gobyerno ang nasindicalize. Sindikato ang nangyari. Kasi hindi naman magagawa nitong mga gagong tong mga politikong ito na makapagnakaw ng 1 trilyong piso kung walang kakutsabahan yan. Hindi man sila magkakilala, pero pareho sila nagkakutsabahan sa pagnanakaw ng ating kaban ng bayan. Ngayon, sino ba naman ang hindi maiinis? Siyempre talagang gusto kaagad-agad natin na magkaroon ng resulta. Kaya hanggang ngayon wala resulta. Kaya may mga kabataan tayo, may mga kababayan tayo, nasasama talaga kung may isang mamanawagan na katulad yan ni Congressman Barzaga. Ang problema, parang napaglaruan kahapon at kagabi itong ating mga kababayan. Unfortunate. Ngayon, bakit ba nanawagan sa totoo itong si Barzaga? Well, dahil pumalpak yung plano niyang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. That's one. Number two, nakapagtataka, bakit nagmamadali itong mga pro-Duterte na magkaroon ng isang malaking rally para patalsikin si Ferdinand Bongbong Marcos? Ang sagot doon, simpleng-simple lang. Dahil si Boying Remulla na ang ombudsman. At sinabi ni Ombudsman, Boying Remulla, na kikilatisin niya yung salin ni Vice Presidente Sara Duterte. Siyempre, nahintakutan siyempre itong mga Duterte. Siyempre, titignan naman yung salin mo. Pag may nakita doon na wala doon
Kasi yung mga nandun, siyempre, yun yung mga malilinis. Yung mga wala dun, katulad ng mga joint bank accounts na sinasabing mga accounts ng Vice Presidente kasama yung dating Presidente, Rodrigo Roa Duterte. Kapag nabunyag yan, panibagong filing of impeachment yan at maaring umabot yan before February of 2026. Oo. At natatakot talaga itong mga Duterte nito sapagkat sigurado ko lahat po sila ay matutuluyan. Tutuluyan ho talaga sila nitong pamahalang ito. Kaya gustong-gusto nila agad-agad magkaroon ho ng palitan ng kapangyarihan para si Sara Duterte naman ang maging Pangulo. Para siya naman ang gumanti sa mga Marcos, pati nung kanilang mga associate. So walang tigil ho yan mga kababayan. No? At unfortunate, very unfortunate na nangyayari ho sa atin ito. No? Wine-weaponize ito pong anti-corruption campaign nitong pamahalaan para balikan yung kanilang mga political enemies para sila ay madurog para come 2028 hindi sila makatakbo. At ginagamit din yung anti-corruption din na panawagan ng opposition naman o ng mga pro-Duterte para ma-justify yung pag-assign naman ng kanilang champion, si Vice Presidente Sara Duterte, as the constitutional successor nitong ating Presidenteng Bongbong Marcos. Pare-pareho lang ho sila. Pare-pareho lang sila may kasalanan, pare-pareho din lang sila mga nagnakaw sa kaban ng bayan, at pare-pareho dapat silang parusahan. Ngayon, ang tanong, paano mangyayari? Paano mangyayari yan? Ha? Paano? Sa tingin nyo, subscribe, like, and share. No? Mag-contribute po kayo. Itong tanong ko sa inyo, mga kaibigan. Paano mangyayari na mapaparusahan natin itong mga nagdakaw sa kaban ng bayan natin magmula 2016 hanggang 2025? O itong mga kasapakat na opisyalis, no, ng Duterte administration at itong mga political allies naman o mga appointees o mga opisyalis under the BBM administration. Paano natin parurusahan yan? Pareho silang may sala. Ha? So, paano yan? Oo, justified ba na kapag halimbawa naging successful nga itong panawagan, nagbitiw ang Pangulong Bonget o Bongbong Marcos, kayo ba ay okay na isa ring mandarambong, di umano, o isa ring leader ng isang administrasyon na puno ng mandarambong ang magiging Pangulo naman? Ayan, yan ang yan po yung kinakaharap ng ating lipunan ngayon. So, sana po, magising na ho tayo at manauli sa atin yung pinaka-right o pinaka-tamang solusyon dito po sa problemang ito. Sa totoo lang. Maraming salamat po. Sa totoo lang, sa totoo lang,